Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Bulkang Kanlaon pumutok, Alert Level 3 itinaas. Klase sa ilang lugar sa Negros sinuspinde kasunod ng pagputok ng bulkan. Mga residente nagsilikas kasunod ng pagputok ng bulkan. Phivolcs at Health Department nagpaalala sa posibleng epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. At tatlong mahalagang batas, kabilang ang mental health program sa mga eskwelahan at batas na nagbibigay ng mas maraming suporta sa mga magsasaka, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una po sa ating mga balita, Pilipinas pumutok ang Bulkang Kanlaon kaninang hapon. May taas na 4,000 kilometro ang ibinugang abo at maitim na usok. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Floyd Brenz ng PTV Manila. Nagulantang ang maraming taga Negros Island sa biglaang pagputok ng Bulkang Kanlaon pasado alas 3 kaninang hapon. Nagbuga ng makapal na usok na may kasamang abo ang bulkan. Umabot ito sa 4,000 kilometro na taas at tumagal ng 7 minuto. Sa ngayon, nakataas na ang Alert Level 3 sa Kanlaon. Agad pinalikas ang mga tao na nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone. Ang wind direction naman ay sa bahagi ng southern side ng Kanlaon na posibleng doon bumagsak ang abo. Ang mga pyroclastic density currents o PDCs ay bumagsak sa mga dalisdis ng pangkalahatang timog silangang bahagi ng bulkan batay sa IP at mga thermal camera. Matatandaan na huling sumabog ito noong June 2024. Nanginginig ako. Nakurog ko. Grabe oh. Maririnig ang pangamba ng uploader na ito. Sa isang bahagi ng bahay na ito na malapit lang sa Bulkang Kanlaon, halos tanaw na tanaw ang makapal na usok na sanhi ng pagkakapal ng ulap. Itataas ng DOST Phivolcs ang alert level ng Bulkang Kanlaon mula Alert Level 2 patungong Alert Level 3. Ibig sabihin nito, nagsimula na ang magmatikong pagsabog na maaaring humantong sa mas malakas na pagsabog pa. Ayon naman sa panayam kay Phivolcs DOST Director Teresito Bacolcol, may posibilidad na magkaroon ng expansion of danger zone. Again, ang isa sa pinaka-crucial dito would be the expansion of the danger zone from 4 kilometers to 6 kilometers. So we are advising the LGUs to evacuate people living within the 6-kilometer danger zone. Ang lahat ng lokal na pamahalaan ay pinapayuhang lumikas mula sa 6 na kilometrong radius mula sa tuktok ng bulkan at dapat maging handa para sa karagdagang paglilikas kung kinakailangan. Dahil din sa pag-alboroto ng nasabing bulkan, suspendido na ang ilang klase sa parehong pampubliko at pribadong paaralan, epektibo ngayong araw. Mula sa PTV Manila, Floyd Brenz para sa Balitang Pambansa. Samantala, kumuha tayo ng update sa sitwasyon ngayon ng ilang bayan sa paligid ng Mount Canlaon. Makakausap natin sa linya ng telepono si Mayor Jose Chubasco Bachu Cardenas ng Canlaon City, Negros Oriental. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi po, sir, and magandang gabi din po sa lahat ng nakapanood ngayon sa PTV5. Yes, Mayor, kumustahin po namin ang sitwasyon ngayon sa inyong lugar? Okay po, at around 3:03 in the afternoon, kami dito sa poblasyon ng Canlaon nakarinig na malakas na pagsabog. And pagtingin namin sa Bulkang Canlaon, so nakita na namin yung mga yung layman's point of view na mga ashfall. Pero looking at the Phivolcs, it is being
heightened. The alert level is being heightened into from alert level 2 to alert level 3, which means that from volcanic unrest, it is now on magmatic unrest. So yung sa magmatic unrest, kasama na yung mga pyroclastic na tinatawag nila na kasama ng ashfall. So as of now, ang directed na natin na yung mga residents na situated on the 6 kilometers danger zone is being evacuated. And as of now, meron na kaming mga more than 100 individuals coming from Barangay Masulog, Sitio Mananawin, na nag-evacuate ngayon lang. And as of now, ongoing pa rin yung mga evacuation namin. And hopefully, hindi lang masyadong atatama doon sa barangay na yon, dahil yung ashfall or pyroclastic pumupunta sa, kung sabihin natin, papunta doon sa bayan ng La Carlota at saka Bago. Yun yung mga nakikita nating mga indikasyon ngayon dahil sa hangin din na papunta doon sa kanila. Mayor, nabanggit niyo po yung paglalakbay ng hangin o yung abo na bibinuga ng bulkan, no? Pakilarawan nga po, ano po ba yung naramdaman nyo sa inyong lugar nung pumutok nga po itong bulkan? Umabot po ba yung mga ashfall at kumusta po yung kapaligiran? Yung pagputok, kasi nasa opisina ako, naramdaman ko talaga yung pagyanig at saka yung lakas ng pagsabog. Akala ko nga pagsabog ng kanyon na malapit lang sa amin. So, kasi naka-mindset na rin tayo na pag makarinig ng pagsabog, kailangan na i-check na kaagad yung Bulkang Kanlaon kasi it's still on unrest. So, pag-check namin, ayun, nakita na namin yung mga malagim na usok. So, pinasirin na namin yung sirin namin. At saka, naka-preposition na kaagad yung mga vehicles namin for pick-up sa mga tao na nag-reside at the foot of Mount Canlaon. No? Kasi yung 4 na barangay nasa paapo ng Mount Canlaon. So yung inuna namin yung medyo malapit talaga at sila yung natamaan ng mga ashfall at pyroclastic na mga small parts doon. So pina-evacuate na namin kaagad and as of now, ongoing pa rin. Pero dito sa proper Canlaon City, Barangay Mabigo, yung tinatawag natin na sentro ng City of Canlaon, wala pa kaming nakikita or na ramdaman na mga ashfalls. Normal pa rin kami dito, pero in-advise ko na lahat ng klase, kansilado, both private and public. At saka yung trabaho din ng mga empleyado, kansilado na rin. Pero inactivate ko na, reactivate ko na yung ICS namin para mag-manage sa sitwasyon ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Alright, Mayor, tanungin lang din po namin, kumusta po ang koordinasyon ninyo sa FIVOX? Ano po ba ang pinakahuling abiso sa inyo ng FIVOX tungkol po dito sa insidente ng bulkan? Yes, yung FIVOX naman through Mr. Bacolcol, meron naman kaming daily update sa kanila na it's still on alert level 2 and at any time, at any rate, pwedeng mag-heighten yung alert. Kaya hindi rin kami naglulusen ng aming mga preparasyon. So, everyday po, meron po kaming update from the people. Okay. Nabanggit niyo po kanina na nasa mahigit 100 individual ang nailikas. Kumusta naman po yung supply ninyo sa inyong mga evacuation center? Sapat naman po ba at kumusta din po ang inyong koordinasyon sa DSWD at sa iba pang ahensya ng pamahalaan? Yes, as of now, local stock namin, local resources namin sa pagkain, sapat pa po naman. At saka ongoing na rin ang pakig-contact namin. Si Secretary Rex Gatchalian nag-text na po sa akin. Kasi hindi na pwede matawagan yung smart number natin. Nag-update na rin si Secretary Rex Gatchalian na they are ready. Si Director Shalane ng Region 7 tumawag na rin sa akin kanina. At saka yung gobernador namin,
tumawag na rin, at least ready na rin sila yung mga evacuation vehicle natin. Nagpapunta na rin ang province dito in case of worst scenario. Yung kongresista din namin, si Ma'am Josie Lim Kay Chong, nakipag-ugnayan na rin sa mga national government just in case kung ano yung kailangan ng lungsod namin. Alright, Mayor, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Perhaps words of assurance po na handa ang ating lokal na pamahalaan sa insidenteng ito. Yes, una yung mensahe ko sa mga relatives ng mga taga-Kanlaon na nanonood sa TV, stay calm lang po tayo. As of now, well taken care of naman yung mga relatives ninyo, especially yung mga relatives ninyo na nasa paa ng Mount Kanlaon. Second, yung resources natin dito, as of now, kaya pa po naman with regards to foods and non-foods, kaya pa po. The public need not to worry, but we are advising them to be resilient and kailangan din nila na maging alerto sa mga announcements at sa mga posting natin para din hindi na rin mahirapan yung gobyerno natin na maglikas if necessary. And again, patuloy pong nananawagan ako sa mga religious sector na patuloy po natin na ipagdasal na hindi matuloy yung pagsabog ng Bulkang Kanlaon kasi kahit anong preparasyon natin, pagsasabog talaga, wala na tayong magawa. So, importante lang talaga yung prayers and hinihingayat ko po ang lahat kahit anong klaseng relihiyon tayo, mag-iisa po tayo para manalangin na hindi tutuloy ang pagputok o pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Mayor Jose Chubasco Bachu Cardenas. Ingat po kayo dyan. Pinagbabawalan muna ang lahat ng eroplano na lumipad malapit sa Mount Kanlaon kasunod ng pagsabog ng bulkan. Sa inilabas na notam o Notice to Airmen ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines, epektibo ito ngayong araw hanggang bukas ng alas 9 ng umaga. Sakop ng notam ang flights malapit sa Mount Kanlaon na ang vertical limit ay 10,000 feet mula sa kalupaan. Nakatanggap ng maagang pamasko ang may 30,000 bata sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Balik Sigla Bigay Saya Gift Giving Nationwide na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang pamilya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazer Pardilla. Kaya't alam ko, naramdaman ko na kagad yung Pasko dahil andito na naman ang maiingay, ang malilikot at makukulit na mga bata na kumakanta ng malakas ng Christmas Carol. Higit 2 linggo bago magpasko, muling binuksan ang palasyo ng Malacanang. Isinagawa kasi ang Balik Sigla Bigay Saya Nationwide Gift Giving Day. Masayang namahagi ng regalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Arneta Marcos sa mga bata. Kasama rin ang ilang miyembro ng First Family na sina Joseph Simon at William Vincent na nakipag-bonding pa sa mga bata. Nasa 2,000 mga bata ang nakatanggap ng aginaldo. Bawat isa ay may bag na puno ng gamit sa school at bahay. Libre rin ang pagkain tulad ng cotton candy, ice cream at packed meal. Ayon kay Pangulong Marcos, sa kabila ng mga unos na dumating, nais niyang maging masaya at makabuluhan ang pagdiriwang ng Pasko, lalo na ang mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Alam niyo naman, basta pag Pasko, ito ay open house namin dahil ganyan talaga ang naging tradisyon sa pamilya namin, pamilya Marcos. Nung bata pa ako, at dito pa kami nakatira. Sana naman, mag-Merry Christmas lang tayo kasi tayo ay nabigyan ng kaunting oras, kaunting pagkakataon na makasama ang ating mga mahal sa buhay, nakapag-celebrate ng konti, magsaya ng konti, at kumain ng masyadong maraming lechon at saka mga hamon. Yan ang Pasko para sa Pilipino. Nahirapan tayo itong nakaraang taon. At tinamaan tayo ng nag-umpisa sa La Nina na tuyot,
nagtagtuyot ang ating agrikultura. Tapos sinundan naman ng mga, una yung El Nino, sinundan naman ng La Nina, na puro bagyo naman. Kaya sana naman, mag-Merry Christmas lang tayo. Naghanda rin ang unang pamilya ng iba pang masayang activity. Labis ang tuwa ng mga bata sa dambuhalang inflatables, kung saan maaring magpadulas at tumalon-talon. Exciting ang mga inihandang games, gaya ng pabitin na si Pangulong Marcos pa ang humila ng tali sa Rack of Goodies. Ipinaramdam naman ng mga bata ang kanilang pasasalamat at pagmamahal na nakipagkulitan pa sa unang pamilya at naghandog ng Christmas caroling. Nasa 30,000 mga bata ang lumahok sa nationwide gift giving. Thank you po! Merry Christmas! Merry Christmas! Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilla, Balitang Pambansa. Samantala, balik tayo sa balita tungkol sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kumuha tayo ng update mula kay ASEC Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. Magandang gabi po, Sir Albert. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig nanonood sa ating ngayon. Sir, unang katanungan po, ano pong mapanganib na sakit na pwedeng makuha sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon? Magbabalik po kami para sa interview with Sir Albert. Samantala, lubos ang pasasalamat ng mga lokal na pamahalaan sa maagang pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kabataan. Narito po ang detalye. Libo-libong mga bata ang nakatanggap ng maagang pamasko mula sa balik sigla at bigay saya na handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga kabataan. Taos-puso naman ang pasasalamat ng mga lokal na pamahalaan dahil sa maraming bata ang napasaya na nasabing inisyatibo. Katulad na lamang sa lungsod ng Quezon City, Caloocan, Pasay at Las Piñas. Anila, napapanahon lamang ito lalo't malapit na ang Kapaskuhan. Sa ngalan ng mga kabataan ng Lungsod Quezon, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulong, President Ferdinand Bongbong Marcos, kasama ng kanyang may bahay, si First Lady Luis Araneta Marcos, para sa gift-giving na ito. Ganun din ang ating pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos sa event na ito dahil mas nadagdagan yung aming mga napasayang bata. Papasalamat ang lahat ng mamamayan, lalo na ang ating mga mahal na kabataan sa ibinigay na programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang ating very charming First Lady, walang iba kundi si Luis Araneta Marcos. At ito po'y nagbigay ng kasiyahan sa aming 1,500 na mga kabataan. Maraming salamat. Marami tayo pinasayang bata ngayong umagang to. Maraming salamat sa tulong mo sa Las Piñas. Mahal na mahal ka ng Las Piñas. Merry Christmas and a Happy New Year to the Marcos family. Gayon din sa lungsod ng Maynila, Parañaque, Mandaluyong at Pasig, kung saan damang-dama hindi lamang ng mga bata kung hindi maging ng mga magulang ang diwa ng Kapaskuhan. Maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa inyo pong napakagandang programang Balik Sigla, Bigay Saya na napaligayan niyo po ang 1,000 mga kabataan dito po sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po, maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa inyo. Well, malaking bagay ito na ibigay ni Presidente itong ating mga school supplies. Ang pinagpapasalamat sa ngalan ng lungsod ng Parañaque at talagang prioridad ng gobyerno para sa mga kabataan na ibigay natin tamang lokasyon. Merry Christmas and Happy New Year po. Sa ating mahal na Pangulo, PBBM, and of course sa ating pong Ma'am Lisa Araneta Marcos, maraming salamat po. Anak po ng mga batang Mandaleño,
Merry Christmas and a Happy New Year po. Kami pong mga Pasigueño ay taus-pusong nagpapasalamat kay President BBM at syempre sa lahat po ng mga kasama natin dito, lahat ng mga kasama mula Office of the President, mula DSWD, sa mga kasama ko sa LGU, sigurado po magiging masayang-masaya ang mga kabataan natin dito sa Pasig at pati na rin ang mga magulang nila. Buong puso din ang pasasalamat ng San Juan City, Navotas, Marikina, Pateros at Taguig sa natanggap na regalo mula sa Pangulo. Patunay lamang anila ito na prioridad ng pamahalaan ng mga kabataan na itinuturing ng mga bagong pinuno sa mga susunod na henerasyon at bilang panghihikayat na din sa mga ito na pahalagahan ng edukasyon. Ang buong lungsod ng San Juan ay nagpapasalamat po sa inyo, mahal na Pangulong BBM, sa mga regalong inahandog niyo po ngayon para sa kabataan ng San Juan. So, asahan niyo po ang buong suporta ng San Juan sa inyo pong bagong Pilipinas Administration. Nagpapasalamat po tayo kay Pangulong BBM sa kanyang inisyatibo na magbigay ng kaligayahan at pagmamahal. Tuwa po yung mga bata po natin dahil siyempre alam niyo naman tuwing Pasko, ito'y panahon lalong-lalo na sa ating mga kabataan at ramdam na ramdam nila ang inyong kalinga at pagmamahal. Salamat sa Pangulong Bongbong Marcos sapagkat na kailangan nito sa ating mga iba't ibang lugar. Lalo na ngayon, nagbibigay tayo ng sigla at saya sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga regalo sa mga maliliit na bata. Bilang pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, maibabalik natin ang pasasalamat na ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Mga minamahal kong kababayan sa Taguig, batiin po natin ang ating Presidente ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Merry Christmas po mula sa mga kababayan natin dito sa lungsod ng Taguig. Ang Pasko sa Taguig ay... Kaugnay nito ay nasa 1,500 daycare students din ang nakatanggap ng mga school bags, crayons at coloring books at iba pa na siyang napili ng lungsod ng Valenzuela na regaluhan mula sa balik sigla at bigay saya ni Pangulong Marcos Jr. Mula PTV Manila, Joshua Garcia para sa Balitang Pambansa. Inaasahan ang pagtangkilik ng mga turista sa mga lokal na produkto ng bansa kasunod ng pagsasabatas ng VAT Refund for Non-Residents Tourist Act. Habang inihahanda na rin ang pagkuha ng school counselors sa bawat paaralan para pangalagaan ang mental health ng mga estudyante. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Grazel Pardilla ng PTV Manila. Napabibilis man ng social media ang komunikasyon sa magulang at kaibigan ni Melfi, naghihinay-hinay pa rin siya sa paggamit nito. Pinagmumulan raw kasi ito minsan ng kanyang stress. May mga dapat pong hindi po makita ng mga bata. Katulad po yung mga nag-aaway po, makikita ka ng mga bastos, hinahide ko po para hindi ko na po makita. Ang dami naman ang ginagawa sa eskwelahan ang pinag-uugatan umano ng stress ng anak ni Kathy. Kaya diskarte niya bilang magulang. May bonding talaga po. Lumalabas kami, nagsisimba para po kahit pa paano na-enjoy pa rin nila yung pagiging bata nila. Para pangalagaan ng mental health o kalusugan ng isip ng mga kabataan. Ngayong araw, isinabatas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act. Layo nitong itaguyod ang mga programang makapagpapabuti sa kalusugan ng isip ng mga kabataang sa elementarya at sekundarya. Sa ilalim kasi ng naturang batas, magtatatag ng mga care centers sa mga eskwelahan. Magbubukas ng 4,600 plantilla posessions para magkaroon ng school counselors sa mga paaralan na magbibigay ng libreng counseling, stress management at bawasan ang stigma sa mental health. When our learners and school personnel are mentally healthy, academic performance improves. Absenteeism decreases, and a culture of compassion and understanding flourishes. Beyond being a safeguard to our youth and school personnel, this law is also an investment in the intellectual, emotional, and social future and development of our nation. Ngayong araw din ganap ng batas ang VAT Refund for Non-Residents Tourists Act. Inaasahang makapaghikay ito ng turista habang ipinakikilala ang Pilipinas bilang prime shopping destination sa Southeast Asia.
Papayagan na kasi nito ang mga dayuhang turista na mag-claim ng 12% value-added tax refund para sa mga lokal na produktong binibili dito sa bansa na nagkakahalaga ng 3,000 piso kada transaksyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang tataas ng 30% ang gastos sa mga turista sa bansa na malaking tulong para sa maliliit na negosyo at lokal na industriya. This VAT refund program will help put a spotlight to our rich local offerings. Our signature products such as Marikina shoes, the intricate hand-woven textiles from the northern provinces, the timeless craftsmanship of Filipino barong all stand to benefit from this measure. These products tell our stories, and now, with the VAT refund, they will be able to be more accessible to global consumers, elevating once again our stature in the global market. Mas dadami pa yung revenues ng bansa dahil sa VAT refund mechanism para sa ating mga turista. And what that means is mas lalaki pa yung income ng ating mga small and medium enterprises at mas dadami pa yung trabaho para sa ating mga kababayan. Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. Samantala, balikan po natin si ASEC Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health. ASEC Albert, narinig po ba kami? Yes, good evening Sheila. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood. ASEC, ano po bang mapanganib na sakit na pwedeng makuha sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon at ano ang mga pag-iingat na dapat gawin ng mga residenteng malapit na nakatira sa bulkan? Yes, Sheila, nakita natin ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon at kitang-kita dun sa video at sa abiso na rin ng ating Fivox na nagkaroon tayo ng malaking plume ng abo, no, yung ashfall. So, yung unang tinitingnan natin dito is yung ashfall. Mag-ingat po tayo lahat, lalo na ang ating mga kababayan na mayroong karamdaman sa baga, ang mga may hika, may emphysema, may bronchitis at iba pang sakit sa baga. Tayo po ay magsuot ng face mask. Ideally po ay N95 ang ating gagamitin, pero kung wala tayong N95, yung pong medical grade mask, or kung wala man tayong mask na gano'n ay ano pong tela na meron tayo, i-layer po natin, nakatiklop-tiklop, at pwede nating basahin ng konti para hindi natin masingot yung apo. Titingnan natin Sheila, yung sinasabing pyroclastic density current o yung PDC, no? Nabasa namin sa abiso ng Fivox na pag ito rin kasi ay nahalo sa tubig, maaaring magkaroon ng lahar. Kaya napaka-importante na makinig tayo sa abiso ng ating LGU kung sinasabing lumikas para makaiwas tayo sa sakuna. Mayroon po ba kayong maipapayo na dapat na gawin as precaution ng mga residente aside from those who has existing health conditions? Yes, Sheila, idagdag na rin natin yung pagkain sa kayong ating paningin. Bakit? Unahin ko muna siguro yung sa ating mata, no? Maliban dun sa mga existing conditions sa baga, ang abo sa lumulutang-lutang sa hangin ay maaaring maging sanhi ng iritasyon sa ating mga mata. So kung tayo po ay malapit din sa lugar ng Kanlaon o kaya maabisuhan na lumikas o malapit din sa lugar, ay magsuot rin po tayo ng mga goggles or ating pantakip sa mata dahil mahirap pong makapasok yung ating abo sa mata. Kung sakali hong mapuwing tayo sa abo ng bulkan, gumamit po tayo ng tumatakbo na malinis sa tubig, clean running water para mahugasan ang ating mata at mabanlawan. Yung sinabi ko naman, Sheila, na isa sa ating pagkain ay siguraduhin nating malinis yung ating mga gulay at prutas, lalo na baka ito ay maalikabukan. So hugasan po nating malinis sa tubig para sigurado tayo sa ating kakainin. ASEC Albert, kamusta naman po? May mga tao po ba from DOH na na-deploy sa mga lugar na malapit sa sumabog ang bulkan? Yes, Sheila, no, na-monitor nga namin. Actually, nung nakita namin na nagkaroon ng incident, tawag namin nung 3 o'clock, ay agad-agarang pong nag-activate ang aming systems. Kasalukuyan pong naka-code white ang lahat ng mga regional office ng Department of Health, lalo na po yung nasa paligid ng ating Bulkang Kanlaon. Ang dahilan po dyan ay una, ang lahat ng mga health emergency response teams na malapit dun sa paligid ng Kanlaon ay on alert na po at nakamonitor sa mga movements sa kailangan ng mga tao kung kailangan sa evacuation centers. At ikalawa ay kung may mga materialis na kailangang ipasok mula sa ibang rehiyon ng ating bansa, ay agad itong gagawin ng kagawaran ng kalusugan. Maraming salamat po, ASEC Albert Domingo.
Ngayon ko na lagi nga, abi na ako ang barangay Tagpaco. May pinakapukli sa kanang barangay sa Tagpaco. Pero pag abot karon mambrita sa katawid sa 30 ako nakita ko. Mo nang miss kayo ang Tagpaco. Sa Northern Mindanao, isa sa mga pinagpala na nakatanggap ng tulong galing kay PBBM sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform ay si Nena Obedencio ng Tagpaco, Free Farmers Multipurpose Cooperative ng Tagpaco, Hingug City. Pasalamat ako sa Tagpaco MPC sa ako kayong tabang sa DAR. Nakinig niya kong ligatan. Dako kayo. Mukha, susunod ako kayo. Iba na. Hindi. Kami kapit akong isinggan. Kung wala ni, wala ko. Ano? Dako kayong pasalamat ko sa DAR. Kanina ko pa ikong pasalamat tani. Dapat sa kong bata na kong manatan. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.